Salamat muli sa iyo sa araw na ito. Kami tinipon mong muli, Ama. Muli parangal at papuri tinataas namin sa iyo sa bawat isa sa amin na naririto, na kung paano tinipon mo upang makinabang sa mga hain mo sa katauhan ng aming mahal na Apo Kunching, at sa bawat gagamitin mo na niloob mo sa dakong ito na ipatindigin sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Buhay nga po ba ang Diyos? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Isang mapagpalang umaga po at mapayapang araw sa araw na ito. Sa bawat tatanggap at makikinabang, ibalik natin ang papuri at parangal sa Amang Dakila. Higit sa lahat, sa taong ginagamit niya sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, na pinadadaluyan ng banal na Espiritu. Amen po ba? Yan po ang katotohanan. Sa bawat araw, makinabang tayo sapagkat sa bawat araw, nagbibigay ng hain ng Panginoon. Isang masigabong palakpakan nga po sa Ama. Salamat po. Salamat po, Ama. Nawa po ang bawat isa ay puspusin mo ng iyong banal na Espiritu na matamang makinig sa bawat patitindigin mo sa harapang ito. Isa lamang pong pagbibigay kaalaman, mga kapatid, na muli sa araw na ito, sino bang titindig sa harapan, kalooban ng Ama. At sa bawat pagpapasalamat at pagtanggap, kung ano ang nagiging pakinabang natin, ibigay natin 100% o humigit pa sa Amang Dakila. Sapagkat alam niyo po, sa bawat isa sa atin, tayo pong lahat dito, alagad, kaps, tagasunod, pasyente, nakikinabang po tayo at namumulot tayo sa Panginoon. Lahat po ng matamang nakikinig, makikinabang, at lahat po ng tatanggap, higit na makikinabang. Kaya po, ihanda po natin yung ating mga sarili, sapagkat tayo nga po, ang wika nga, ang Diyos ang nagbibigay sa dakong ito. Ang lahat po, bawat isa po sa atin, ginagamit lamang niya. Kaya po ang hain pong tema ng ating Panginoon ay isang napakagandang tema, kung kagaya po kahapon, kung binigay sa atin na tema, kung papaano nga na ano ang gusto natin mangyari sa atin ng Panginoon, ang gusto natin. Ngayon naman po, isang tema na pagbabalik kung bawat pahiram ng Diyos. Bukod po sa buhay na pinahiram, marami po tayong pinahiram sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Kagalingan, kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Yan po mga bagay na pinapakinabangan natin at masasabi nating hinihiram lang natin sa Panginoon, na sa siyang igla pwede niyang bawiin kung hindi tayo magiging matibay at matatag sa pagkilala sa Kanya. Tama po ba? Kaya po, ngayon po, bilang isang facilitator, hiningi ko po sa Ama kung anong marapat, sapagkat bilang ako po, hindi ko po alam kung sino tatawagin sa inyo, sapagkat alam ko po, marami po sa inyong nakinabang at maraming hiniram sa Panginoon na dapat nating ibalik sa Kanya ang papuri at parangal. Kaya po sa pagkakataon pong ito, iniaalay ko po sa Ama ang lahat na kung paano nga yung mga bagay na natanggap natin dito, maituturing natin na hiram lamang sa Kanya na ibinigay sa atin. Kaya sa ngayon po, Mother, wala pa ba yan? Ngayon po, bilang unang tatawagin ko, para marami pong bagay na tayo hiniram sa Panginoon na talagang masasabi kong bawat isa sa atin meron. Kaya po, kung ihanda po natin ang sarili, kakaunti man ang ipinahayag natin, ang mahalaga, totoo sa puso natin. Amen po ba? Yun po ang totohanan, hindi po pahabaan. Subalit, yung pong bagay na hiniram natin, gusto po ng Ama, tayo nga ba'y tunay na nakinabang na sa mga bagay na ibinibigay niya sa atin. Kaya po,
gusto ko muna pong tawagin si Mami Beth para bigyan tayo ng isang pagpapaliwanag kung ano nga ba ang naging para sa kanya, kung paano niya binabalik yung mga hiram na katalinuhan sa Panginoon na bilang siya ginamit. Salamat pong muli aming dakilang Ama sa araw na ito. Salamat po sa lahat ng pahiram mo sa amin. Hindi po namin kayang bilangin na sa kabila ng aming kasutilan, paglimot sa pagsunod sa iyong nais naming sundin, patuloy niyo po rin kaming pinahihiram ng mga bagay na aming papakinabangan habang kami ay nakikibaka dito sa mundong ibabaw. Kaya nawa aming Ama, huwag kang magsawa sa pagpapahiram sa amin, kundi bagkos patuloy mong ipadama ang iyong wagas na pag-ibig sa amin sa pamamagitan ng pagpapagaling mo sa mga anak mo na nandirito sa loob ng dambanang ito. Hinahanap ang kanilang kagalingan, hindi nila nasumpungan, subalit nang dahil sa patuloy na pagpapahiram mo sa kanila ng buhay, hindi ka nagsawa na sila ay akayin dito sa banal na lugar na ito. Amen. Pahiram. Galing sa salitang hiram. So ang ibig sabihin, pag nanghiram ka, kailangang ibalik mo. Amen po ba yun? Ang Panginoon ay napakaraming ipinahiram sa atin. Bawat isa nga po sa atin ay may kani-kanyang katangian na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang katangian ni Pedro, iba sa katangian ni Juan. Ang katangian ni Maria, iba sa katangian ni Petra, mga pangalang laging binabanggit ng banal na Espiritu. Ang nais ng Ama, ano man ang pinahiram niya sa atin, dapat ibalik natin sa Kanya. Pinahiram ka ba ng magandang tinig? Huwag mong sarilinin. Huwag mo lamang gamitin sa pagkita ng salapi para matugunan ang iyong pangangailangan. Subalit ang magandang tinig na ito, dapat ibalik mo sa nagpahiram sa iyo sa pamamagitan ng paggamit nito sa pagpupuri sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tumahimik po tayo sandali. Isipin po natin kung ano ba yung pinahiram sa iyo ng Panginoon na dapat mong ibalik sa Kanya. Huwag mong sabihing wala. Huwag mong sabihing wala kang katangian. Tingnan mo ng may kalaliman ng iyong sarili. Kilalanin mo ng lubusan ng iyong sarili. At nasisiguro ko, mahal na kapatid ko, mayroon kang isang katangian na pinahiram sa iyo ng Panginoon, na kung iyong mababatid, dapat gamitin mo ito nang naaayon sa ikadadakila at ikararangal ng Kanyang pangalan bilang Panginoong Diyos na buhay na ating nakilala at ngayon ay ating sinusundan. Sige po, ilang segundong katahimikan. Kilalanin niyo pong ganap ang iyong sarili. Tuklasin kung ano yung magandang ipinahiram sa iyo ng Panginoon. At pagkatapos po ay mag-reflect din po kayo at isipin niyo po kung paano niyo ito ibabalik sa ating Panginoon. Matapos niyo pong gawin ito, pagkatapos kung tumindig sa harapan ninyo, huwag po kayong matakot, huwag po kayong mahiya na ihayag dito sa harapan kung ano yung pinahiram sa inyo ng Panginoon na dapat mong ibalik sa Kanya.
sa kadakilaan ng ating Panginoon, ang lahat ng kumilala at nagtitiwala sa Kanya, batid ko po na ipinabatid sa inyo ng banal na Espiritu kung ano yung pinahiram sa inyo ng Panginoon na marapat lamang ninyong isulit at ibalik sa Kanya. Mga kapatid, ito po ay isang karunungang panlupa na gusto kong ibahagi sa inyo. Patunay lamang na ang bawat isa sa atin ay may espesyal na katangian na tinanggap sa ating Panginoon. Iba't iba po ang katangian nating bawat nilalang. Mayroon pong magaling sa numero. Amen po ba? Yung mga taong magagaling sa numero, tanungin mo kung ano yung telephone number ng kaibigan, nare-register na agad sa kaisipan. Papuntahin mo sa isang lugar minsan lang, sa ikalawang pagkakataon, mababalik ka na nila yung lugar. Ito po ay isa sa uri ng talino na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Napakabilis. Basta po number, nakaka-compute nga po sila mentally eh. Yung iba gumagamit pa ng lapis at papel. Yung iba gumagamit ng calculator. Pero po yung mga tao na binayayaan ng Panginoon sa numero, kahit walang lapis at papel, kahit walang calculator, nakakapag-compute sa kanilang sarili. Tanungin mo yung telephone number ng kanilang kaibigan, ora mismo masasabi sa'yo, sila po yung mga tao na may gift sa numero. Meron ka ba nito? Huwag mong gagamitin sa pandaraya sa kapwa mo. Meron ka ba nito? Huwag lamang kayamanan mo ang i-compute mo, kundi i-compute mo rin yung magagandang ugali at gawa na dapat mong ibalik sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isa po iyon ha, isa po, tandaan nyo po, mamaya tatanungin ko kayo. Pangalawang uri ng talino na binigay sa atin ng Panginoon ay yung talino sa pagsasalita. Meron pong mga tao na magagaling magsipagsalita. Kahit walang kodigong binabasa, patayuin mo impromptu sa harapan ng maraming tao, magaling po silang mag-deliver. Hindi sila nahihiya. Hindi sila nahiyang magsalita sa harapan. Meron ka ba nito? Nawa, gamitin mo ito sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Hindi sa pagmumura, hindi sa panchichismis ng kapitbahay, hindi sa pagsalita ng mga masasakit na pumapatay sa damdamin ng kapwa mo, kundi gamitin mo ito sa pakikipagniig mo sa Panginoon para masambit mo kung ano ang nais mong sambitin sa Kanya at tulungan mo rin siya upang maipahayag ang Kanyang kadakilaan ayon sa mga karanasan na ibinigay sa inyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, magbalik tanaw po tayo. Tito, baka medyo mahaba ah. Magbalik tanaw po tayo na bakit minarapat ng Panginoon yung mga naging kaganapan sa buhay mo nang hindi po siya kilala. Pag-isipan niyo po, maraming kaganapan sa buhay natin ang naganap nang hindi pa natin siya kilala. At ngayong nandirito na tayo sa Kanya, nare-realize natin na kaya pala naganap yun para kung tawagin niya tayo, na tulungan siyang magpahayag ng Kanyang kadakilaan, meron tayong maibabahagi sa ating kapwa. Amen po ba yun? Magbibigay pa ako ng halimbawa, with your permission, Tita Rose na taga-Baliwag. Mga karanasang nagdaan sa dati niyang buhay, na ngayon ay inihahayag niya kung papaano mula sa mga karanasan na yon, kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Kung hindi naganap yon, wala tayong ipapahayag para patatohanan natin na may Diyos palang buhay na sa atin ay laging nakasubaybay. Kayo, mga kapatid, magbalik tanaw din kayo. Isipin niyo po, ano yung mga karanasang naganap sa buhay ninyo na
Sa pagkakataong ito, dapat niyong ihayag upang patunayan na ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating. Dalawa na po, ano? Ano yung una? Magagaling sa numero. Pangalawa, magagaling sa pagsasalita. Yung pong magagaling sa numero, ang tawag po dyan, yung mga logical gifts. Yung pangalawa kong binanggit, sila po yung may mga verbal gifts. Okay po, ano? Pangatlong talinong binigay ng Panginoon, yung mga taong magagaling umawit. Hindi po lahat ay may gift na umawit. Amen po ba yon? Meron talagang gifted to sing. Meron talagang gifted to play the organ. Meron talagang gifted to play a musical instrument. Meron ka ba nito? Huwag mong gamitin sa pag-awit na mga awiting pansaliw sa mundo. Kundi gamitin mo ang mga awiting ito para papurihan mo ang ating Panginoon. Yun po yung marapat. Kaya, huwag niyo pong aksayahin. Kung may gift po kayo nito, bakit hindi pagka-umaga, pagkagising, humarap ka sa ating Panginoon at handugan mo siya ng mga awitin? Maaari mo namang daanin sa pamamagitan ng awit ang nilalaman ng iyong puso't kalooban. Kung may maganda kang tinig, gawin mo ito. At kung may maganda kang tinig, huwag kang mahiya. Tumayo ka sa gitnang ito. Gamitin mo ang talinong binigay sa iyo ng Panginoon, sapagkat ang nais ng Ama, ano man ang pinahiram, ibalik sa Kanya. Mga kapatid, yung pong pangatlong gift na ito, sila po yung mga taong may musical gift. Ano po yung una? Pangalawa? Pangatlo? Musical. Pang-apat. Pang-apat po, yung pong mga taong makarinig lang ng tugtog, naaangko pa nila ng movements ng katawan nila. Gift din po iyan eh. Meron pong mga tao na matitigas ang paa, na pag pinasayaw mo, sasabihin nila, ayoko, kasi parehong kaliwa yung paa ko. Hindi nila kasi gift yun. Kung may gift kang ganito, gamitin mo. Ibalik mo sa Panginoon. Ginagawa po ba ito sa parokya ninyo? Na pagkatapos ng misa, meron pong awit na theme song para sa year 2015 po yata iyon sa pagbisita ng Santo Papa. Hindi ko lang po kabisado yung lyrics pero ang common word po we are the children, we are the children. Ayun. Meron po yung akmang action. Sa amin po kasi ginagawa yun pagkatapos ng misa, may grupo ng kabataan na sinasayaw. Sapagkat ang nais po ng ating Santo Papa, pagdating niya, makita ang sabayan ng Pilipino na inaawit yun, sabay yung pagkilos ng katawan. Kung mayroon ka nito, huwag kang mahiya. Kung may mga activity sa church ninyo na kailangan ng movement ng katawan, maki-join po kayo. Katulad po dito, hindi po ba meron tayong praising song? May joyful song tayo. May nakikita po akong mga kapatid natin na parang mga kawaya. Hindi, buti pa yung kawayan, kumikilos Sabi po ng matatanda, parang mga tuod. Na yung mga kasamahan, indak na, pero siya nakatayo lamang. Ano ang maiaalay mo sa Panginoon? Hindi naman po mahirap yung steps, konting kilos lang. Mga kapatid, yung pong pang-apat na yon, na uri ng intelligence, yung po yung tinatawag na bodily intelligence. May talino sa pag-indak. Mga kapatid, ano man po ito, ke logical ka, magaling sa numero, ke verbal ka, magaling magsalita, ke musical ka, magaling umawit, bodily intelligence, mahusay kang umindak, ano man po ang mayroon sa inyo, ang nais ng Ama, gamitin mo ito. Huwag mong itago, ihayag mo, ilantad mo, at gamitin mo ito para sa ikapupuri ng ating Panginoon. Sa ganong kaparaanan, ano man ang tinanggap nating biyaya sa Kanya, maibabalik natin sa Kanya.
Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, yan po ay talinong tao na maiaakma rin natin sa talino ng Espiritu. Amen po ba yun? Sapagkat anuman ito, gawin natin ng naaayon sa ikapagpupuri at ikaluluwalhati ng ating Panginoon. Kaya babalikan ko po yung pong mga taong verbal, kahit hindi dapat magsalita, salita ng salita. Sa mga pagtitipong katulad nito, na nagpapahayag ang Panginoon ng kanyang mga salita, hindi po tayo dapat maging verbal. Dapat po ay matuto tayong makinig. Huwag nating sabayan yung nagsasalita. Makinig tayo para meron tayong matanggap. Isang klaseng intelligence din po yun. Yung pong ikalima, yung mga taong magagaling makinig. Yung mga taong ang sinasabi ng kapong nagsasalita ay ninanamnam. Pinapasok sa kaisipan, pinapasok sa puso at isinasagawa. Alam niyo po, ito po yung mga taong magaling sa reflection, sa pagninilay. Sila po yung tinatawag na mga intrapersonal na tao. Magagaling po silang magnilay, magagaling po silang makinig. Sana po, ito po ay nasa sa ating lahat, lalo na po pag may maganitong pagkakataon. Maging intrapersonal po tayo, na tayo'y matutong makinig upang tayo ay may maiuwi sa ating tahanan. Mga kapatid, ibabalik ko po yung sinabi ko sa inyo kanina. Kanina po, sabi ko, sa maikling sandali, pumikit tayo at i-discover natin sa ating sarili, ano ba yung special gift na ibinigay sa akin ng Panginoon? Pinahiram niya sa akin na dapat kong ibalik sa Kanya upang magkaroon naman ng saysay ang pagkakatigil ko sa mundong ibabaw nang ako ay gawin niya. Kaya kung halimbawa, ito'y mapagninilayan natin, magagalak ang Panginoon sapagkat meron tayong ibabalik sa Kanya. Nawa po, sa maikli kong ibinigay sa inyo, na-discover nyo na sa inyong sarili kung ano ba ang ibinahagi sa inyo ng Panginoon. May tao po bang walang saysay? May tao po bang bobo? Wag na wag po nyo sasabihin sa anak ninyong ang bobo mo, ha? Kasi po ang mga magulang, ang basihan lang sa mga anak nila pag magaling magbasa, magaling mag-compute. Hindi lang po pag ang anak ninyo magaling sumayaw, magaling kumanta, magaling mag-reflect, yun po ay mga uri din ng talino. Kaya wala pong taong bobo. Huwag nyo pong tanggapin sa sarili nyo na bobo kayo, sapagkat ang bawat isa sa atin, ulitin ko, mayroong biyaya na ipinahiram ang ating Panginoon. Pag-isipan nyo po, para po pag tinawag po kayo ni kapatid na JR, handa kayo, na-discover nyo na kung ano po yung espesyal na binigay sa inyo ng Panginoon, pinahiram sa inyo na dapat nating ibalik sa Kanya. Magandang umaga po at salamat. Pwede kang huwag puro alagad. Maraming salamat. Gupot. Kagaya po ng tinuran sa atin na talagang lahat po ng bagay na natatanggap natin dito, hiram natin sa Panginoon. Kagaya ko po, ako po nangihiram ng tapang sa Panginoon sapagkat sa dating buhay ko, hindi ako makakaharap sa ganitong tao. Subalit sa ibinigay ng Diyos, huwag kang matakot sa kapwa mo sapagkat wala silang magagawa, pero siya, malaki ang magagawa. Kaya po ngayon, gusto kong tawagin ang isang CAPS na alam ko po na sa pinakitang ipinahiram muli ng Panginoon na kagalingan sa kanyang kabiyak, talaga pong maibibigay niyang marapat at alam ko po na talagang ang talino mula sa Ama, hindi po sa ating sarili. Si kapatid na Joel Jimenez. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa ating kinalugtan na mahal na Apo at sa mga kapatid naming mga alagad
at sa mga kapatid ko pong mga Kaps. Siguro po, nagpapasalamat ako sa Ama dahil pinahiram niya ako ng lakas ng loob at saka tapang. Dahil kung pangkaraniwang tao po, sa nangyari sa kabiyak ng aking puso, siguro po sa ospital ko po siya dadalhin. Pero dahil binigyan ako ng tapang at lakas ng loob ng Ama, hindi po ako nag-alinlangan na madala ang aking kabiyak dito po sa dambanang ito. Dahil alam ko po na ang Panginoon ay buhay at kumikilos, hindi lang po sa amin, para po sa ating lahat. Kaya po, ang masasabi ko lang po, patuloy po tayong magtiwala at maniwala na ang Panginoon ay buhay para sa ating pong lahat. Yun lang po, maraming salamat po. Maraming salamat po mga kapatid. Buhay po ang Diyos. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Tingnan niyo po, talagang napakabuti ng Panginoon. Yung pong Kaps na yung bagong Kaps na naglilingkod, talaga pong madadama mo yung talagang pagtitiwala at pananalig niyo sa Panginoon. Kaya talagang sa dakong ito, maniwala ka lang, magtiwala ka lang. Hindi tawang gumaganap dito. Subalit, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, talagang gagamitin ng sinuman kapag ninais niya. Kaya ngayon po, bilang pinaluwanag sa atin ng Tita Beth, napakasarap magbahagi sa bawat tumanggap. Kaya po ngayon, gusto ko pong bigyan ng pagkakataon yung mga tagasunod na kung sino po ang may gustong ipahayag sa kadakilaan ng Panginoon. Huwag po tayong mahiya sapagkat napakasarap po talaga. Talaga pong mamadadama natin ng Panginoon sapagkat hindi po siya ang kundi siya lang ang magbabahagi sa atin. Pakitaas nga po ang kamay ng mga tagasunod na gustong magbigay ng pahayag. Ayun, si kapatid Suki. Liga. Sige po, gayahin niyo po ito, matapang. Talagang binibigay niya yung marapat na para sa Panginoon. Muli po, magandang umaga sa tanghali ito, sa mga alagad, sa mga choir, sa pasyente at sa mga tagasunod na kapayapaan. Ano na nga po ba ang binigay sa akin ng Panginoon sa dakong ito? Nung una pong hindi po ako nadadako rito, wala po akong masambit kung ano na po ang pinagkaloob sa akin ng Panginoon sapagkat ang naghahari nga po sa akin ay bilang pagkatao. Subalit, salamat sa Ama, nung ako ay kanyang tawagin sa dakong ito, ay ang ibinigay niya po sa akin ay ang kapayapaan ng aking puso, lalo-lalo na po ang kapayapaan ng aking isipan. Sapagkat noon po, kapag meron po sa akin taong nagagalit o gumagawa ng hindi mabuti, talaga pong kahit talikuran, ay gagawa at gagawa po ako ng igaganti ko sa kanya. Sapagkat ayoko nga po nung nasasaktan, ayoko nga po nang ako ay inaalipuratan. Subalit, napakabuti po ng Ama, nung ako po ay nadako sa dakong banal na ito at sa pakikinig ko po ng mga mabubuting salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng mahal na Apo Kunching na kinalugdan ng Banal na Espiritu. Ang lahat po na iyon ay aking napagnilay-nilay na kung ano ang dapat, kung ano ang marapat kong gawin upang wag po ako makagawa ng hindi kalugod-lugod sa Kanya. Ngayon po, sa nangyayari sa aking buhay, lalo po akong nananalig at nagtitiwala sa Panginoon kung ano man po yung mga naririnig ko na hindi maganda sa aking buhay sapagkat ang sabi ko nga po sa sarili ko,
Hindi naman ako ang nakaririnig ng mga sinasabi ng kapwa ko sa akin, kundi ang Panginoon Diyos, sapagkat sabi nga po ng mahal na Apo Kunching, walang nalilihim sa Kanya kahit saan man tayo dako magpunta. Ang lahat ay Kanyang nababatid. Kaya po, iyan po ang aking patuloy at patuloy na pinananahanan sa aking puso kung ano man po ang aking naririnig, kung ano man po ang aking nadadama, ay hindi na lang po ako kikibo sapagkat kapag po ako ay kumibo, alam ko po na magkakaroon na naman po ako ng pagkakasala sa Kanya. Kaya ang lahat po na iyon ay inyaalay ko na lang po sa Panginoon sapagkat ang sabi niya nga po, hindi niya po tayo pababayaan ng mga anak niya na nananalig at nagtitiwala sa Kanya. Kaya, Ama, maraming salamat po sa bawat araw, sa bawat oras at segundo ng aking buhay, ang ibinigay niya sa aking kagalakan at kapayapaan ng aking isip ay patuloy at patuloy kong pinananahanan sa akin sapagkat napakahirap po ang walang kapayapaan at kagalakan ng isip sapagkat diyan po nagahari ang hindi maganda. Kaya patuloy at patuloy po akong umaasa sa pamamagitan po ng mga banal niyang salita ay lalo pa po niya akong palalimin ang aking pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Kaya muli po, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po muli kapatid. Ngayon naman po, bibigyan ko pong pagkakataon yung mga pasyente para sa mabilis na kagalingan ninyo na kung sino po ang may nasang magbahagi sa kadakalaan ng Panginoon, pakitaas nga po ang kamay. Huwag po tayong mahihiya. Ulitin ko, ang bawat pagbabahagi natin, pagbabalik natin sa Panginoon ng bawat hiram natin, hiram na kagalingan o anumang bagay na hiniram natin. Meron po ba sa inyo? Salamat po, Ama. Nahihiya pa po sila para pumalis yung hiya nila. Sige po, halika kapatid. Magandang umaga po sa lahat ng Kapatiran Divine Mercy. Ang pinasasalamatan ko sa Panginoon, yung makilala ko siya ng lubusan at nakarating ho dito. Sabi nga ng Panginoon, kung hindi magaganap sa buhay natin, paano siya maipapakilala natin, di ho ba? Sabi nga tayo yung buhay na totoo. Nagpapatotoo na siya talaga'y buhay at dakila. Ako nga po nung hindi po ako nakapupunta rito, kung tutuusin ho, mas marami ho akong mga pinagdadaanan ngayon nung nandito ho ako. Siguro nga sabi nga nung iba, habang lumalapit ka daw sa Panginoon, mas marami daw pagsubok. Ang katwirang ko ho doon, iba naman. Kaya ka napunta rito kasi alam ng Panginoon yung future na darating sa atin, di ho ba? Kaya ang pasalamatan natin, nandito na tayo, kaya nakilala natin siya, nang kung dumating na yung pagsubok sa buhay natin na yun, nakahanda na tayo, nakaprepare na kumbaga, nare-relax ka na, natatanggap mo na lang ng lumilipas na hindi mo na malayan yung problema na yun natapos na. Sa totoo lang ako marami rin yung problema sa buhay. Kung minsan siguro parang hindi halata, sabi nga ng iba. Ba't daw ako problema, mukhang mayaman naman ako. Minsan ang tao, pag nakita kasi physical mo maayos ang tingin wala kang problema at mayaman ka ang mayaman ang Panginoon, yun po ang katwiran ko. Lahat ng meron ako sa Kanya galing. Kaya kung meron mang nawawala, ang katwiran ko nawala man yun siya rin magbabalik. Kasi sa Kanya naman ang galing yun, di no ba? Katulad mo niyan, ang totoo niyan, hindi ako papunta rito, dapat paluwas ako. Inisip ko, pag ako'y lumuwas, high blood din ako sa pupuntahan ko. Kasi maaring maggalit ako sa pupuntahan kong na kung sino yung sa pwesto ko'y umuupa, na alam ko ikagagalit ko, kaya sabi ko, Panginoon bahala ka na, uunahin na kita kaysa ma-high blood ako. Kaya ako'y napunta rito, totoo niya paluwas ako. Ako nga po, ang masasabi ko, ito'y nasabi ko na dati, kasi gusto ko lang talagang paulit-ulit kong sabihin dahil may mga bagong pasyente o bagong nakapunta rito. Alam niyo kapag tayo may problema, sa totoo lang sa kasaganaan,
o katagumpayan sa buhay, hindi natin mararamdaman ng Panginoon kasi nag-i-enjoy tayo sa kung ano yung kapital o material na bagay na hawak natin. Pero pagka ho tayo dumating na sa may nagkasakit sa pamilya, talagang isang malaking dagok ho yun problema. Hindi ho pinag-uusapan na dun yung pera o yung kakayahan mo na ipagamot. Kasi nga ho ako yung kabiyak ng aking puso, 3 beses ho yun ang montik ng masabi natin na doon time na 50-50. Pero no, sa time ho na yun, sabi ko nga ho, nung nangyari ho sa akin yun, ala pa ho ako dito, hindi pa ako napupunta rito. Baby pa ho ang anak ko noon. Talaga ho nung ko naramdaman ho yung, bagamat nung mga bata-bata pa ako, pag ako yung time nagsisimba, nararamdaman ko naman ho yun, pero bihira. Pero ito yung time ho na yun talaga na ako yung nagsimba, talagang papasok pa lang ako sa simbahan, talagang parang ho ako binusan ng napakalamig na tubig. Sa totoo lang, hindi na ho ako makalakad doon sa pagpasok ko ng simbahan na yun, talaga hindi ko maiangat ang paa ko. Kaya noong time na yun, sa pagdulog ko sa Panginoon at hiningi ko ng awat habag ang aking kabiyak ng puso, na siya'y hayaan mo nang ibigay sa akin dahil bata pa yung anak ko. Bagamat 15 years old na yung anak ko, 3 beses ho nangyari sa akin yon. Kaya talaga hong buhay ang Panginoon at doon ko nakita ang Panginoon na sa pagdulog ko, sabi nga, sa taimtim na panalangin at buong puso't katapatan mo hihingin. Walang imposible sa Diyos pag ibinigay niya. Kaya nga po nung time na yon, sa paghingi ko sa Panginoon, kitang-kita ko ho talaga kung paano gumalaw ang mukha ng Panginoong Hesukristo na sa simbahan ng Baliwag. Mga kamay at paa niya, yun ay hindi sandali, kung ilang segundo rin yun dahil ibumalik yung mukha niya at ibumalik sa dati at ang kamay at paa niya kung kumilos. Kaya ho yung 3 beses pong nangyari sa kabiyak ng puso ko dahil nagkaroon nga siya ng sakit. Kaya 3 beses ko rin ho nakita yung ganon. Kaya kung hindi ho nagkaganon yung asawa ko, nagkasakit, sa palagay niyo ba makikita ko yun? Hindi ho ba? Kaya nga sabi ko, naniniwala ako, na kapag may pagsubok, talaga doon mararamdaman ng Panginoon, hindi sa kasaganaan kasi tayo masaya pag tama tayo magpapasalamat. Pero hindi mo siya makikitang magkakaroon reaksyon sa mukha niya. Tulad nga nung nakita ko nung hindi nagkasakit yung asawa ko. Makikita ko ho ba siyang gumalaw? Hindi ho ba? Pero sa iba ho, hindi ko sinasabi at lalo't hindi naman bukas sa ganitong gawain. Baka sabihin na naluluka ako. Pangkaraniwan naman po yung ganun na pag tayo nasa ganitong gawain, tayo parang hinusgahan ng tao. Wala naman nung masama sa ganitong gawain. Ito'y obligasyon ng isang tayo anak ng Diyos na natural na tayo lumapit sa Kanya. Kaya nga lang minsan yung iba, kumisan nga ho gusto ko man yung lugar na to pagka saan ka ba pupunta? Doon kay Apo. Minsan, siyempre, may maririnig ka, ano ba ginagawa ko doon? Mga ganun ho ba? Yan ho kaya ginagawa dito, di ho ba? Minsan, may kaibigan kang pupunta rito, pero kaya ko minsan nahihiya ako, gustuin ko ma-commercial. Basta sinasabi ko lang, kasi ayoko nung pag yung mahuhusgahan yung lugar na to, nalulungkot akong ganun. Nalulungkot ako Kasi parang si God yung nandito bakit ganun? Di ho ba? Sa totoo lang, obligasyon nating mga anak ng Diyos ang lumapit sa Kanya kasi lalo't may mga anak tayo kung paano nating, for example, siguro ako nakikita ng anak ko kung paano ako pumupunta sa lugar na to. Kaya nakikita ko naman siya na kung paano siya lumalaki ng tama, bangod pa misa-misa may kakulitan. Pero nakikita ko naman siya lumalaki ng maayos dahil sa edad niyang 15 years old, andun na yung at lalo't babae, nandun na may katigasan ng ulo, di ho ba? Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil ang sabi nga sa akin ng Panginoon sa pamagitan ng mahal na Apo, sa anak daw ako babawi. Habang siya lumalaki, nakikita ko salamat sa Ama at nakikita ko nga babawi ako sa anak ko. Dahil siya nahuhubog ko sa lugar na to at lagi ko siyang kasama sa pagsisimba. Kaya noon po may mga problema man sa pamilya, talaga huyatang gano'n. Sabi nga, wala kang problema sa asawa at anak, maaaring sa mga magulat, kapatid mo, doon ka naman susubukan. Ang sabi nga sa akin ng Panginoon noon, sa katauhan ni kapatid na Mirna, sabi niya sa akin, pinahihintulutan ko lang maganap sa iyo yan kasi
paano ko nga naman siya ipakikilala kung hindi magaganap sa akin ng mga pagdalisay na to. At tandaan mo, anak, ang kamay mo ay hawak ko at nakahawak ka sa akin kahit kailan hindi kita bibitiwan. Di ho ba? Napakalaking pagpapala. Kaya po ako nagpapasalamat sa Panginoon at sa mahal na Apo at sa lahat na po ng kapatiran Divine Mercy na may isang ganitong gawain. Minsan nga ho nung anniversary, sinama ko yung anak ko doon. Ako hinahiya sa anak ko. Dahil siya ho pala unang napunta rito kaysa sa akin. Ang sabi sa akin ng anak ko, Mami, nung pumunta ako doon nung una, ginagawa pa lang yung dambana, sira pa, tiles. Sabi ko, kailan ka pumunta? Nauna ako sa'yo, Mami, 7 years old pa lang ako noon. Naalala ko, oo nga pala, nauna pa ho sa akin ang anak ko dito. Natandaan ko na ho, nasabi sa akin, Mami, ba't ayaw mong pumunta ron? Lagi ka namang nagsisimba. Kaya ho yung anak ko pala naunang napunta rito. Kaya nagpapasalamat po ako sa ganitong gawain. Kaya po doon sa lahat ng mga may sakit, huwag ho kayong mawawala ng pag-asa ko. Yung asawa ko nga ho, isang Hapon, hindi naman siya Katoliko. Pero bagamat ako po, na bilang kabiyak ng puso niya, na lagi idinudulog siya sa Panginoon, talaga pong naniniwala ako na talagang pinagagaling ng Panginoon. Totoo ho yan. Kasi ang asawa ko, pagka ho yan may nararamdaman, talagang nananalangin po ako doon sa altar ko sa bahay. At doon ko rin po na isang saglit lang din po ang Panginoong Jesus ay nagpapanaginip sa akin. Na sinasagot nga niya sa akin oo, siya ay gagaling. But akala ko nga, hindi ka lalapit sa akin. Yung isang saglit na panaginip, kumbaga po yung hiniling mo, sinagot na agad. Kaya nga po ako yung asawa ko, hindi ko na ako nag-aalala at nangangamba sa kanyang kalusugan o sa kanyang karamdaman. Kasi sa tuwing kausap ko siya, masigla siya, kaya naniniwala ako. Talagang pinagaling na po siya ng Panginoon. Bagamat umiinom man siya ng gamot, dahil ang sabi nga ng mahal na Apo, umiinom man kayo ng gamot, nagpapadoktor man kayo, una nyo pa rin idudulog sa Panginoon, nagabayan ng doktor at lahat ng gamot na iniinom nila, banal na Espiritu ng Panginoon na siyang dumaloy na maging kagalingan nila. Dahil yung gamot din nga naman ho, galing din sa Panginoon yon. Siyempre, balanse po ng ginawa ang mundo. Kaya may gagaling din ho sa pamamagitan ng medisina. Siyempre ho, sasabayan nyo ho na higit na panalangin para makamit nyo ho ang kagalingan. Kaya po ako nagpapasalamat na rin napunta sa lugar na to dahil hindi man po ang asawa ko nagpupunta rito at sa tubig na iniinom ko talagang araw, gabi, bago matulog, pagising, inaangkin ko yun para sa asawa ko na maging kagalingan niya. At nagpapasalamat po ako sa Ama, talagang pinagaling na po siya. Kahit po ang nanay ko, 8 taong kong pinagamot ng diabetes, hindi ho gumaling, dumami sakit. Ang sabi ko sa nanay ko, lubayan na doktor, tubig na lang ang inumin mo. Salamat po sa Ama. 3 taon na siya hindi umiinom ng gamot. Thank you po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Tingnan nyo nga po, ang kadakalaan ng Panginoon kapag gusto niyang isiwalat, hindi man tawagin, magpipresenta. Yun po ang gusto ng Diyos. Kaya kung ano po yung nasa damdamin natin, ihayag po natin. Kaya ngayon po, para alawin tayo ng Panginoon, isang angkop na aawitin sa ating tema, na aawitin ng ating kapatid na si Mirna Andrada. Purihin at dakilayan ng Ama. Salamat pong muli, Ama, sa pagkakataong ito na niloob mong maalayan kita, na kung saan ang pahiram mong ito sa akin ay marapat kong gamitin sa iyo. Buhay na pahiram na patuloy dinudugtungan, tinig na hindi man gayon kainam, marapat lamang na gamitin ko ito ng may saysay para sa iyo. Kalakasang pahiram, maraming uri ng kalakasan, lakas ng kalooban, na tumindig ako sa harapan upang ikaw ay papurihan. Mapagpalang umaga po, Ama, at gayon din sa inyo mga kapatid. Mapagpalang umaga po. Sa bawat araw, hello! Buhay po ang Diyos! Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Sa bawat araw po, kung napagtatanto po natin, bawat tumindig sa harap bilang facilitator at doon sa mga tinatawag, ang pangunahing sinasambit ng labi, kay ganda po ng tema na pinagkaloob sa ng ating mahal na kapatid mula sa Ama. Ano po?
Sa totoo lang po, lahat po ng tema sa bawat araw ay kay ganda. Wala pong pangit na temang binibigay ang Ama. At ito namang araw na ito, kay ganda rin. Temang katanungan na kung paano bibigyan ng halaga. Amen? Doon po sa pagbabahagi ng ating kapatid na si Mami Beth Chico, pupulutin ko po yung isa. Bagamat doon sa nakapaloob doon sa kanyang katanungan, doon po sa isa ay buong katotohanan kong sasambitin na hindi ako pinahiram ng galing ng Diyos sa numero. Subalit, doon sa tinig na kanyang tinuran, sabi ko nga, hindi man ganun kainam, subalit tinig na pinahiram, marapat lamang na gamitin ko ibalik sa Ama. Amen? At ano pa po ba yung isa? Ano pa po ba yung isang pinahiram? Yung paggalaw ng katawan, ano po? Meron din po ako niyan, bagamat hindi naman po nga pagalingan kung paano pinahayag. Yun pong paggalaw ng katawan ay naaayon sa bugso at lokso ng damdamin. Amen po ba? Lalo na po kapag nagjo-joyful, kung napagtanto po ninyo, bawat isa sa inyo, paulit-ulit po ako na pinasasambit sa akin, huwag po tayong mahihiya. Tumindig po tayo. Maaring doon sa paggalaw ng ating katawan, masakit ang binte, masakit ang litid, makakaramdam po tayo ng kagalingan. Amen? Napakasarap pong magbahagi. Subalit, damang-dama ko po ang kapatid na facilitator at ang iba pang mga kapatid na biting-biti silang tumindig sa harapan upang maibahagi naman nila kung ano ang pinahiram ng Panginoon sa kanila. Ano po? Kaya po, isa ito sa pinili ko dun sa mga sinambit ng Espiritong Banal sa katauhan ni Mami Beth Chico, yung pong tinig, yung pong pag-awit. Sabi ko nga po, Ama, hindi man gayon kagaling ang tinig na sa akin ay yung pinahiram. Nais ko pong gamitin ito sa makasaysayang paghahandog sa iyo. Paghahandog sa iyo na mula sa aking puso, na kung paano sa aking unang buhay, ginamit ko ang tinig na ito sa makamundong bagay, sa makamundong awitin. Hindi ko maramdaman ang iyong kadakilaan. Awit lamang ako ng awit at ang nasa ko'y mapagalak ang mga nilalang. Subalit ngayon, sa pag-awit ko, Ama, sa pahiram mong tinig at buhay, nais kong gamitin sa iyo at nais kong hanggang sa huling sandali ng buhay ay pahintulutan mong magamit ko ang tinig na ito para sa iyo. Mga awiting naaangkop sa mga kapahayagan at sa pamamagitan ng pag-awit ko, doon ay mailalahad ko na rin naman po ang laman ng puso ko. At nawa, ang maloobin mo po na sa bawat pag-awit, makinabang ang bawat isa. Sino nga po ba ako na pinahiram mo ng buhay, tinig, kundi ko gagamitin ito para sa iyo. Pinahiram mo habang nabubuhay ako sa mundo, nasa kong gamitin sa iyo, Ama. Hirap sa Diyos ang aking buhay. Ikaw at ako tanging handog lamang, di ko ninais na ako'y isilang. Ngunit salamat dahil may buhay. Ligaya ko nang ako'y isilang. Pagkatao ay mayroong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong
nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmula, kundi ako umibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handa, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Ligaya ko nang ako'y isilang, pagkatao ay may roong dangal. Sinong may pag-ibig, sinong nagmamahal, kundi ang taong Diyos ang pinagmula, kundi akong ibig, kundi ko man bigyang halaga ang buhay kong handa, ang buhay kong hiram sa Diyos, kundi ako nagmamahal. Sino ako? Kundi ako nagmamahal. Sino ako? Salamat po, Ama. Sino ako kung di man niloob na iluwal ako sa mundo? Salamat po, Ama, sa patuloy na kapahintulutan mo na maialay ko ang pahiramang buhay at tinig sa akin. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Maraming salamat po. Napakasarap pong damihin ng awitin. Sino nga po ba tayo? Mga tao na nangihiram sa Panginoon. Muli po ulitin ko, ang lahat po sa dakong ito, hinihiram natin sa Panginoon. Lahat ng pinapakinabangan natin dito, nagmula sa Panginoon. Kaya po talagang taas na ko pong sinasabi sa inyo, maging totoo po tayo sa Panginoon. Magsabuhay tayo sa bawat sarili natin, sapagkat sa sinasabi nga ng mahal na Apo Kunching na kung sinasambit man natin ng ating mga labi na ang Ama ang bahala, nawa nga po sa bawat isa nakikita ng Ama yung mga ginagawa natin. Kaya ngayon po, ang gusto nasa ko pong tawagin muli ang aming Mother of the House, si Mami Marisa. Papuri sa iyo, Ama, sa bawat minuto, sa bawat segundo ng aming buhay. Ikaw ang nakababatid. Ikaw ang nakamamasid ng lahat ng aming ginagampanan. At ngayon, Ama, naririto ang mga anak mo na iyong tinawagan upang tuwirang makadama sa iyo at makipagniig na totoo sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay ginamit mo
upang maiulat ang marapat at makilala kang lubos at ganap na sa pamamagitan ng iyong mga aral, maibalik namin sa iyo ang mainam sa buhay na sa aming iyong pahiram. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, purihin, dakilain ng ating Panginoon. Habang nagsasalita po ang ating Mami Beth kanina, kung paano po niyang hinimay-himay yung kaukulang tema na ibinigay nating kapatid na JR, simple lang po ang pumasok sa aking kaisipan. Sapagkat, sabi nga, kung wala tayong maririnig, wala tayong maititimo sa ating puso. Amen po ba yun? Kaya napakahalaga po yung pandinig. Sapagkat sa pamamagitan nga po ng pandinig, doon ay mararamdaman mong ganap at makapagsusuri ka sa iyong sarili ano ang dapat mong gawin upang ang pinahiram sa iyo ay maisulit mo sa ating Panginoon. Amen po ba yun? At habang nagsasalita po siya, hanggang sa pag-awit nga ng mga kapatid ko, ang mga nauna po nagbahagi, kapag hiniram ang isang gamit sa kapitbahay, anong ginagawa niyo po? Isinasauli. Kapag humiram ka ng salapi sa kaibigan mo, anong ginagawa niyo po? Isinasauli din. Lahat ng bagay na pahiram, kailangan mong ibalik. Amen po ba yun? Subalit alam niyo po ba, kapag sa tao ka humiram, masyado silang demanding. Amen? Hindi sila pwedeng magpatawad. Halimbawa, ikaw na nanghiram ay nangako na ibabalik ko bukas at hindi mo naganap, sira na ang tiwala sa'yo. Subalit sa ating Panginoon, marami siyang binibigay na pagkakataon hanggang mapagtagumpayan mo siya sapagkat ganun po siya magpahiram. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At dito ko po ilalagay kung paano sinabi ni Mami Beth, huwag niyong ipagkait kung anong pinahiram ng ating Panginoon sa bawat isa. At maraming kaganapan sa ating buhay na, sabi nga, ikaw ba'y pinahiram ng ating Panginoon na tinig para umawit? Tinig para maghayag ng salita ng Diyos? Tinig upang tuwirang kamtin mo ang marapat para sa Diyos, magpuri sa Diyos? Ikaw ba'y pinahiram ng kasaganaan? Financially, anong gagawin mo para maibalik ito sa Diyos? At lahat ng pahiram na ito, hindi niya sasambitin sa iyong akin na. Ako'y maniningil na sa iyo. Amen po ba yun? Kundi saan po natin ibinabalik? Sa ating kapwa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya sa pagkakataong ito, ang masasambit ko po, lahat ng pahiram na ito, na dapat natin ibalik sa ating Panginoon, hindi natin magagawa ng tayo lang. Kailangan may tanggap muna tayo para yun ang tumupad. At yun din ang nakakaalam kung paano siya magbabayad. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat kung bilang pagkatao, maraming bukas na lang, saka na lang, sa susunod na panahon na lang. Subalit kapag ang tinanggap po natin ang magdidesisyon sa ating sarili, kapag sinabi ng Diyos na ibalik mo na sa akin, ngayon din, maibabalik mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Doon po pumapasok. At ang masasambit ko po na gusto kong isulit sa ating Panginoon ay ang pahiram niyang buhay sa akin. Naranasan ko na walang kwenta ang buhay ko. Sapagkat sa mundo ng tao, pinasilay sa akin ng Panginoon na kapag tao ang humawak sa'yo, walang kwenta ang buhay mo. Amen po ba yun? Para ka nilang gagawing puppet na kung saan nila gusto, doon ka tutungo. Subalit wala kang karapatan para mag-demand sa kanila. Amen? Kaya kung paano ako inakay sa dakong ito, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, ito na po yung panibagong buhay ko. Amen po ba yun? Walang magdidikta at walang magsasabi na ito yung gawin mo. Kundi, kung paano ko tinanggap ang Banal na Espiritu sa dakong ito, yun po ngayon ang tumutupad sa bawat isa, sa mga sarili, upang ang pahiram na karunungan at ibinigay ng Ama para mabuhay ka sa dakong ito o sa sanlibutang ito ay maibalik sa Kanya ng tama. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Paano po? Sasampitin ninyo, ano bang pinahiram kay kapatid na Marisa? Siyempre po, kapag may buhay ka, hindi ka pingkaw, kung kumpleto kang ibinigay ng Diyos, magagamit mo yung kamay. Saan kinagamit ang kamay na pinahiram sa'yo ng Diyos? Di ba ibabalik mo ito? Pasulit sa Kanya? So ang kamay, kapag gustong gamitin ng Diyos, ang kamay mo na pinahiram sa'yo, hindi ka dapat ganito.
Hindi ka dapat maramot. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Patawad po. Yun po yung sinisiksik sa aking isip. At yun po ay inaaral sa dakong ito. Kaya kung kayo po'y makikinig, sabi ni Mami Beth, lahat ng pinahiram po sa atin hindi masasayang. May paggagamitan po. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Lahat po ng partis ng ating katawan na pinahiram ng ating Panginoon, higit ang ating buhay, may paggagamitan na may ibabalik sa Kanya ng tama. Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa ng kamay. Ang may kasaganaan lang ba sa pinansyal, ang may karapatan para magsulit sa Diyos na maibalik ang para? Hindi po. Kapag ang kamay, halimbawa, sasabihin na naman, ang yabang, ano po? Patawad po, sapagkat sa dakong ito, lahat ng inaaral ng banal na Espiritu ay pinagsusumikapan po namin na maisabuhay. Sapagkat, klidin po namin, tinanggap po namin na ang Diyos ang gumagamit sa aming lahat. Kaya kung paano siyang gagamit para isulit sa Ama, sigurado, hindi kanya ipapahamak. Buhay po bang Diyos? Kaya doon sa karampot po na yon, na pinahiram sa, halimbawa sa akin po, nagpahiram po halimbawa ang Ama ng 1,000. So, syempre po, yung 1,000 na yon, pagaganahin mo yon, paano ito lalago? So, kapag kumita yon, hindi mo maibabalik yun sa Kanya para sabihin mong ito yung tubo, Ama. Amen? Amen po ba yon? Amen. So, bali ano po yung nagaganap? Kapag may tubo ka na, itatago mo hanggang maipon ang maipon at nang ikaw ay masyahan. Subalit alam niyo po ba, sa isang iglap, kapag pinahintulot ng Ama na may lumapit sa'yo na hindi mo alam na yung pala'y padala niya sa'yo para tingnan ka niya kung paano magamitin yung pinahiram niya sa'yo, pinagbutan mo, ano magaganap sa'yo? Buhay po ba ang Diyos? Sige po, huwag niyo na pong hintayin na yun ay madagdagan pa. Sapagkat, sabi nga, ang lahat ng taglay natin ngayon sa lupa ay mula sa Diyos, kaya hindi niya na kailangan na hindi na niya kailangan maningil. Amen? Subalit, ibinigay po yung kapwa nila lang. Kaya nga hindi po niya binigyan ng pantay-pantay eh. Hindi lahat mayaman. Sapagkat kung lahat ay mayaman, walang magiging alipin. Buhay po bang Diyos? At kung ang lahat ay mayaman, walang magtitinda sa bangketa. Saan kayo kakain? Saan kayo bibili? Saan sino mag-aani? O sino ang magtatanim? Sino magiging alipin? Kaya balanse po. Amen? Kaya doon po ibinibigay ng Ama kung kanino mo isusulit yung para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Pangalawa po, sabi nga ni Mami Beth, sabi niya habang nandun ako sa taas, binigyan ng karunungan sa matematika, sa numero. Ikiniklaim ko po ang sarili ko, isa po ako doon. Amen po ba yun? Na sabi ko nga, memory, numerology, sabi ko, Ama, yun po, alam ko binigay sa akin ng Panginoon. Subalit, hindi ko yun ginagamit para manggulang ako. Amen? Hindi ko ginagamit para may sapawan akong tao. Hindi po. Kundi sa ngayon po, kung paano niya pinahintulot na inakay ako sa dakong ito, sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, nawa sa bawat araw ay dulog niyo po kami. At isa po yun sa aming mga pangarap na yung mga pahiram na katangian ng ating Panginoon sa ating mga sarili, ayun din po yung ating gagawin sa lupa upang makatungo tayo sa kaharian. Buhay po ba ang Diyos? At yan po, mga kapatid, sa karunungan panlupa, may pinahiram po siya sa akin. Subalit, sabi ko nga, kung hindi yun galing sa Kanya, matagal na niyang pinaram sa aking isip. Purihin dakilan ng ating Panginoon, sapagkat mula nang ako'y nadako sa dakong ito, at sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, sinabi niya po sa akin, mula sa araw na ito ay, wala ka na ibang master, kundi ako bilang espiritu. So sa puso ko po, nakatuon, na kapag pinahintulot muli ng Ama na gamitin ang karunungan na yon, hindi na para sa aking sarili. Isusulit ko na para sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Pangalawa, ang kamay na ito, dahil sa hirap ng buhay, sa unang buhay, wala kang dahilan para makapagbigay. Amen? Kundi, bawat mo makakamtan sa unang buhay, kailangan mong paghirapan. So, mahirap mo rin ibigay, sapagkat hindi mo pa nga kilala kung sino yung nagpahiram. Amen? Subalit ngayon po, sabi ko nga sa ating Panginoon, higit sa sapat na ang binigay niya sa akin na makilala ko siya lubos. At kung paano po siya, bibigyan niya akong pagkakataon na magamit niya sa iba't ibang kaparaanan na makabubuti para sa kanya at hindi sa akin.
alam ko makakabuti sa akin, at hindi magiging daan ng pagkakasala, gagamitin ko pa rin para sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Pangatlo po, ang karunungan. Simple lang po. Hamping sa karunungan panlupa na binahagi sa akin, bago ko po yan ilayon sa kapwa ko, gagamitin ko muna sa sarili ko. Amen? At kung hindi naganap sa kapwa ko, yung naganap sa akin, sigurado may problema siya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat, lahat po ng mabubuting bagay na gusto ipatupad ng ating Panginoon, nagkakaroon lamang ng katuparan kapag ikaw ay magiging masunurin sa Kanya. Sige po, magnilay kayo. Kaya, sa bawat araw, salamat sa Ama, dakilain siya, sapagkat sa kasalukuyan po nakita na kapag walang kang commitment sa tao, mahirap po pag magkaroon ka ng commitment sa tao, yung hahawakan ka, at pagtalikod, maraming sasabihin sa'yo, patawad po, yun po yung ayaw na ayaw ko bilang sa akin. Kaya kahit ano pa po yung pagdaraanan sa pagtupad sa ating Panginoon, hinihingi ko sa Ama, nabigyan niya ako ng mas malalim na pananindigan na ako'y makasadsad sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat, mahirap po hindi mo kayang iangkop, lalo't higit, na kung ang taong ilalapit niya sa'yo, ipahihintulot niya ilapit sa'yo, hindi parehas kayo ng pandama. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa paglilingkod po, alam po namin lahat na ang commitment lang namin ay sa Diyos. At kaya kami naglilingkod sa tao, sapagkat ang pinahiram po niya at paghiram po sa amin, sa Kanya namin gagamitin sa pamamagitan po ng aming kapwa. Buhay po ba ang Diyos? So sa madaling salita, yung mga pahiram na yan at nagagamit po para sa aming kapwa, para po ito ng OJT, kumbaga, practice po ito Tingnan ko nga anak, kung talagang ako nga ang tinanggap mo, paano ba ito gagamitin sa kapwa mo? Subalit alam niyo po ba ang ikinalulumbay ng ating Panginoon? Kapag hindi nga po siya ang gaganap sa'yo, marami pa rin luluha sapagkat marami na agrabyadong tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun, mga kapatid? Dito ko po nais iwanan sa inyo. Simple lang. Kapag ang pinahiram sa'yo ng Diyos ay nais mong ibalik sa Kanya, hilingin mo rin kung ano dapat mong gawin. Hindi pagdakakaraka-raka, naisip mo lang bilang tao, mas madalas dyan mali. Amen? Lalo't titingnan mo ang sarili mo na wala ka, mas madalas yan mali. Hindi ko po kayo tinuturuan. Subalit, yun po yung itinuturo ng banal na Espiritu na iwanan mo ang sarili mo at sumunod ka sa akin. Kung sa oras na paggamit ng karunungan na yon ay sarili mo unahin mo, huwag mo nang hintayin na pahihiramin ka niya uli. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Totoo po yun. Kaya sa bawat araw po, sa dakong ito, masarap pong kasama ang Diyos. Napakasarap po. Sapagkat siya po ang nagbibigay ng tamang direksyon kung ano yung dapat mong hakbangan. Siya ang nagbibigay ng tamang isip kung anong dapat mong gawin, na isipin sa puso mo. Kumbaga po, sa pagkakataong ito, nagsisilbi po siyang kompas ng buhay mo para alam mo kung saan ka tutungo, ano yung patutunguhan mo, kung ano yung dapat mong gawin, at ano yung dapat mo pang gagawin. Buhay pa ba ang Diyos? At yan po ang nasumpungan ko po sa dakong ito, na sabi ko nga, madalas ako nabibigo. Subalit wala kayong maririnig kung ano yung kabiguan na yon. Kundi tinitake ko na lang positively sa sarili ko na hindi patakda. Amen? Ang mahalaga, biguin ka man o hindi mo nakamtan, huwag kang magbago sa Diyos na yung pinaglilingkuran. Buhay po ba ang Diyos? Huwag mo na kaagad pagdaka. Kapag nabigo ka, ay sasambitin mo sa akin, ayoko na sa'yo. Kasi ganyan po ang tao Pag binibigo mo isang beses, aayawan ka na. Pag hindi ka tumupad sa pangako mo sa tao, ayaw na sa'yo, nasubukan ka na. Sa Panginoon, hindi. Kapag pinahintulot niyang mabigo ka ngayon, sumigi ka pa rin sa Kanya, huwag kang magsawa. At sigurado kapag ibinigay niya sa'yo sa takda, sigurado, sobra-sobra. Buhay po ba ang Diyos? Nasabi ko nga, pag walang-wala, lumalaban ako ng wala. Walang-wala, as in wala. Paano nagaganap? Yun ang pagtataka ng tao. Paano nagaganap? Hahanapan ng butas? Imposible naman. Wala nga Nagsasabi na nga ng totoo, wala
Subalit kapag ang Diyos ang nagbigay sa maganda niyang paraan, sigurado, kapag sinabi mo sa Kanya, Ama, may gusto kayo patupad, pakas advance naman, kapag gusto niyo ibalik sa akin, bawasan mo na lang kung ano yung binigay mo sa akin ng una. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ganun lang po. Masarap po siyang kausapin sa isip at sa puso mo. Subalit, kung ang pinahiram sa'yo, aariin mo lang sa'yo, pagkatapos nun, wala ka ng karamay. Tandaan niyo po yan. Hindi ko po kayo dinatakot, ano po, ito po ay true experience na kinaranasan. Sa oras na ipinagkait mo sa kapwa mo, ang kaya mo, na kaya mo naman, subalit ayaw mo mawalan ka, huwag ka nang maghintay. At sigurado po na kung ano yung ginawa mo, yun din ang igagawin sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, yun po yung kinatatakot ko ngayon. Sobrang napakatakot. Na kaya doon ko nakikita na masyado na-abuse ang mga lingkod ng Diyos. Dahil sa takot nila sa Diyos, na huwag tumanggi sa mga kapwa, ano minsan na nagiging come out, yung nagiging resulta ng pagbibigay dahil sa takot sa Diyos. Minsan, ang nangyayari, naiipit sila. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po ba yun? Opo. Opo. Subalit, ang pagkakaiba naman, kahit ganun ang gawin ng tao, nagparaya man ang mga lingkod ng Diyos, ganun ba ang gawin niya? Hintayin mo ang gante, lagot ka sa Ama na pinaglilingkuran namin. Buhay po ba ang Diyos? Ganun lang po ang labanan. Kaya, okay lang. Kahit sabihin nila na mabuti nga si Mami Beth, ito, ilalagay ko na ito, Mami Beth, kukuhanin ko na ang pagkakataong ito. Nalumbay po ako, subalit kailangan ko pong ihayag. Sino man ang humusga sa mga alagad ni Apo Kunching, kung mayroon man po kayong nararanasan na kapwa namin alagad na may ginagawa sa inyong hindi dapat, huwag niyo naman pong lahatin. Lalo't higit walang kasalanan ang mahal na Apo. Lalo't higit walang kasalanan ng sinuman. Subalit kung ilalagay niyo pa sa social media, tapos sasabihin yung ganito, ang dakong ito, humanda kayo, kung sino man kayo. Salamat sa Ama, sapagkat sa pamamagitan po ng una ko pong nakita sa internet na napakasakit ang mga salitang ibinato sa dakong ito, kaagad tinext ko si Mami Beth. Hiningi ko po sa Ama ang patnubay kung ano dapat niyang gawin. Salamat Mami Beth, dahil kung paano ang pag-ibig ng Diyos na tinanggap niya po sa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching at kami po ang tumanggap. Huwag niyo po kaming husgahan. Amen? Ito po ay hindi isang pananakot. Subalit walang karapatan. Ang sinuman, walang karapatan. Kaya kung paano ginampanan ni Mami Beth yung hindi tuliligsa hindi niya tinantanan para makita ang resulta, yung sinong naninira, nahuli niya po sa Facebook kung sino po yun. At humingi po ng tawad sa kanya. Mga kapatid, bakit ko po ito sinambit? Malawak ang mata ng ating Ama. Ano man ang nararanasan niyo sa kapwa alagad, wag niyo pong idadamay ang dakong ito, wag niyo pong idamay si Apo Kunching, at kung may nais po kayo na kausapin sa aming lahat, pwede po kayong mamili ng tao para magsabi kung ano yung ayaw nyo. At kung halimbawa man po na yun ay haka-haka nyo lang sapagkat sa naririnig ninyo, patawarin po kayo ng Ama. Ang isinuko po ng lahat, ang isinuko ng mahal na Apo Kunching, ay hindi basta-basta. Amen? At kung ano yung mahalaga sa amin na isinuko namin sa ating Diyos, sino man sa inyo, saan dako man, walang karapatan para husgahan ang dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ay isang pagbabadya. Hindi po pananakot, kundi pagbabadya. Sapagkat ang dakong ito, kung paano niyong inari, na ito'y bahay ng ating Panginoon, tipanan ng ating Panginoon, huwag niyo pong idadamay. Sapagkat ang tipanan natin sa dakong ito, hindi niyo nakikita, at ang lahat ng ating ginagawa ay kanyang nasisilayan. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mami. Napakaliwanag po nung pinahayag ng ating Mother of the House. Salamat po sa Ama, sa katapangan
ng bawat nagpapahayag ng katotohanan, sapagkat ang dakong ito po ay katotohanan na ang Diyos Espiritu ay dapat nating igalang sa katauhan ng mga ginagamit, mga kapatid, ang sino mang nagkakasala sa Ama mananagot. Kaya po maraming salamat po sa nagbahagi at tayo po magsitayo upang awitin natin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon.